Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Good morning, good afternoon, good evening at welcome po sa ating video. This is a recording. Oo, at maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros, para lagi kayo updated sa mga ganap sa ating channel. And meron din po tayong bagong YouTube channel, ang pangalan ni Coach Jared Highlights. Paki-subscribe na rin po yun mga kababayan para mapanood nyo rin yung iba nating content mga kababayan. So, eto na nga mga kababayan. Kahapon, ang Senado ay quote-unquote in-archive. In-archive yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte, which mga kababayan, tulad nga ng sinabi ni Senator Tito Soto, is interesting dahil wala akong kapangyarihan gawin ng Senado yun. Oo, napag-usapan natin yan kagabi sa ating live stream. Wala akong kapangyarihan gawin ng Senado yun, yung pag-archive na yun. Bakit? Dahil they never really had jurisdiction, quote-unquote, over the case. Oo, although pinilit nila kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan. Kasi niremand nila, naalala nyo? Oo. Ibinalik nila sa Kamara de Representante yung kaso. Dahil nga daw sa quote-unquote constitutional issues ng impeachment complaint. At syempre, yung paliwanag tungkol dyan sa constitutional issues na yan ay napag-usapan na sa Korte Suprema at ang desisyon po ng Korte Suprema ay tama ang Senado na may mga constitutional issues nga naman dito sa impeachment complaint. At mga kababayan, kahapon, yun nga, nag-decide ang ating Senado na i-archive ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. And marami hong hindi masaya. Ang masaya lang ho dyan, yung mga DDS, which is, konti lang naman sila eh. Oo, hindi ho masaya. Pero karamihan ho ng sambayan ng Pilipino ay hindi masaya dyan sa nangyari na yan. And, eto na nga mga kababayan, meron ho kasing privilege, bago ho bumoto si Senator Tito Soto kahapon, si Tito Sen, sa kanyang doon sa plenary kung i-archive ba o hindi ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nagbigay ho muna siya ng kanyang opinion, ng kanyang speech. At nung ginawa niya yun, medyo he said something quite interesting. Okay, panoorin ho uli natin yung sinabi niya doon sa bago siya bumoto sa impeachment complaint. Ito. Register my vote, Mr. President. The Minority Leader may proceed. Thank you. Mr. President, the Supreme Court decision is now pending appeal. It is prudent to wait for the results rather than prematurely archiving, if not dismissing, because I know for a fact, once it is archived, it is dead. Okay. So Totoo what yan. happens if the Supreme Court reverses itself? Clear and blatant errors are present in the ruling of the Supreme Court. First, they misunderstood the legislative process in assuming that the 19th Congress adjourned sine die in February 5. Grave error. Thus, effectively dismissing the first three complaints, paving the way for them to say na yung 1-year ban binayolate. The archiving of the three complaints were done after the initiation of the fourth complaint. The 1-year ban did not set in. Second, the decision practically amended the clear mandate by the Constitution by placing a hierarchy on the modes to initiate an impeachment complaint. Parang wala na yung third option. Correct. Third, the Supreme Court retroactively applied the new definition to the present case in the violation of the doctrine of operative facts. Thus voiding as well the impeachment proceedings of former President Estrada and Chief Justice Corona. They did not interpret the Constitution, Mr. President. They amended the Constitution. Correct. So lastly, Kaya nga merong di ba, merong
komento ang mga legal luminaries na ang Supreme Court has committed judicial legislation na hindi ho pinapayagan ho yan sa ating constitution. Oo, bawal ho yan. Hindi ho pinapayagan ng ating Korte Suprema na mag-amyenda ng kahit anong probisyon ng ating konstitusyon na kahit anong batas, mga kababayan. So, yun po yung sinasabi na judicial legislation. At meron pa hong sinabi dito si Tito Sen kanina na tungkol naman doon sa yung judicial legislation before that is yung yung pagpa-file ng impeachment complaints. Kasi alam nyo mga kababayan, meron nung kasing dalawa, actually sinabi niya tatlo, pero actually meron dalawang modes o may dalawang paraan ng pagpa-file ng impeachment complaint. Yung unang paraan ay yung citizen-initiated, congressman-endorsed. So, magpa-file ng yung impeachment complaint ang isang citizen, tapos i-endorso ito ng miyembro ng Kamara de Representante, tatanggapin ngayon ng Secretary General. Si Secretary General ay may 10 araw, 10 session days para isumite ito sa para i-table sa order of business doon sa Office of the House Speaker. And then within 3 session days dapat maisumite ito papunta naman sa Committee on Justice at ang Committee on Justice ay may 60 session days para dinggin ang kaso. After 60 session days, dadalhin naman niya yun sa plenary kung saan pag-uusapan yung report at pagbobotohan ng mga miyembro ng Kamara kung dapat bang ma-impeach ang isang opisyal. Yun po yung una, medyo mahaba, no? Maraming session days, may 10 session days, may 3 session days, may 60 session days. Napakaraming araw ang pag-uusapan. Ngayon, meron nung second mode. Yung second mode po ay inilagay po doon sa Constitution, according to legal luminaries, inilagay ho yun doon para mas mapabilis ang impeachment ng isang opisyal. Para hindi, kasi merong mga pagkakataon na hindi makakapaghintay at kailangan mabilis siyang ma-impeach. At yung pangalawang mode po ay yung fast track, quote-unquote, na 1/3 ng mga miyembro ng Kamara de Representante ang boboto para i-impeach ang isang opisyal at yun na po kung ano man yung pinagbotohan nilang articles of impeachment articles of impeachment or impeachment complaint, yun na rin yung magiging articles of impeachment. Okay, so dalawang mode yun. At sinabi po ni Tito Sen kanina, parang nabura na yung isa. Bakit? Kasi po sa desisyon ng Korte Suprema, parang sinasabi po nila na ang unahin nyo yung citizen filed, congressman endorsed. Paano ngayon yung isa? Yung isang mode? Kasi yung isang mode, mga kababayan, yung vote lang ng congressman, walang requirement doon na hearing. Walang requirement doon na sinasabing kailangan pasagutin yung nasasakdal. Wala akong requirement yun doon. So, ang Supreme Court po nagsabi, dapat gawin nyo muna to doon sa pangalawang mode. Kailangan may 7 guidelines silang ibinigay doon sa pangalawang mode. Which is no longer necessary. Dahil hindi po yun nakasulat sa Korte Suprema, sa ating Constitution. Yun po yung sinasabi ngayon ni Tito Sen, na parang effectively, nagkaroon ng hierarchy. Ito dapat yung mas una, tapos kung hindi mo susundin to, ito yung pangalawa. Hindi mo pwede yun. That's beyond the scope of the powers of the Supreme Court. Huwag niyo kalimutan mga kababayan, totoo po na meron po tayong tinatawag na Doctrine of Judicial Supremacy. Ibig sabihin, ang Korte Suprema ang may kapangyarihan na i-interpret ang lahat ng batas according sa Constitution. At pwede rin dinggin ng Korte Suprema ang kahit anong kaso na dadalhin sa kanya as long as this includes a grave abuse of discretion amounting to a lack of or excess of jurisdiction, or there is a justiciable question. At actually meron pa nga marami pa requirements yun, pero for the most part yun na yun. But anyway, yun po yung sinasabi dito ni Tito Sen, na
lumathala ng batas ang Korte Suprema. Oo. At hindi ho pwede yun. Bawal ho yun sa Constitution. Yung sinasabi ho niya na inamyendahan ng Constitution, totoo ho yun. Yun na ho ang epekto ng desisyon ng Korte Suprema. Totoo ho yan. Legit ho yan. No joke. No joke. So, may errors po talaga doon sa desisyon ng Korte Suprema. At yung sinabi na immediately executory, mga kababayan, nag-violate po yun ng isa pang legal doctrine, which is again the doctrine of operative facts. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kapag ang isang bagay na dati ay pinapayagan ng Korte Suprema at nabago, bigla-biglang nabago, lahat po ng akto, lahat ng desisyon, lahat ng proseso na pinapayagan noong panahon na pinapayagan pa siya, bago pa siya mabaliktad, ay ikokonsidera ng Korte Suprema na legal. So, ibig sabihin, dito sa parte na to, dahil lang pinagbasihan nitong impeachment complaint ni Sara Duterte ay isang decision na mismo ng Korte Suprema na noon pa man pinagdesisyonan, dapat ang sinabi ng Korte Suprema sa mga susunod na impeachment, hindi na pwede itong ginawa ng ngayon, ng Kamara ngayon. Kailangan ganito na. Yun yung doctrine of operative facts. Kaso ang ginawa ng Korte Suprema, ini-apply dito mismo sa kaso na to. Which is, again, a violation of their own doctrine. Sarili ho nilang doktrina yon, the doctrine of operative facts. So, obviously, may mga pagkakamali po ang Korte Suprema sa kanilang desisyon. At kahit sabihin po natin na sila po ang Korte Suprema at sila lang ang may kapangyarihan na mag-interpret ng batas, hindi naman ho ibig sabihin na sila ay mga Diyos na hindi ho sila nagkakamali. Obviously, dito po ay nagkamali sila. At mga kababayan, ang isa pa pong pagkakamali nila ay yung kanilang mga pinagbasihang ebidensya ay mali ang kanilang pagkakaintindi. Isa ho doon yung sinabi ni Senator Tito Soto na mali ang pagkakaintindi nila ng adjournment. One is adjournment sine die and adjournment meaning recess. Oo. So, isa yun. Ito ho yung pangalawa. Ito ho yung pangalawa na biglang sinagot out of the blue, biglang nagsalita ang ABS-CBN at kinontra ang Korte Suprema. Oo, mga kababayan, papakita ko sa inyo. Wait. Wait lang pakita ko sa inyo Yung sinabi ng Korte Suprema ng ABS-CBN. Kasi nakakagulat ito, mga kababayan, itong pinost ni ABS-CBN. Related ho kasi ito sa impeachment. At ang sabi po ni ABS-CBN sa kanilang press statement, ito, sinabi niya sa Korte Suprema, mga ma'am sir, mali ho kayo ng pagkakaintindi sa aming isinulat, sa aming inilathala. Oo, mga kababayan. Ayan ABS-CBN yan ABS-CBN News. Ayan ABS-CBN News statement on article cited in the Supreme Court decision on Vice President Sara Duterte's impeachment. Ayan, ito na mga kababayan. Nakakagulat to. Kasi meron ho kasing parte sa decision, ipapakita ko sa inyo yung decision. Ito yung actual na decision galing po sa Korte Suprema. Ayan yung actual decision. Ngayon po mga kababayan, meron ho kasing parte dito sa page 8. Ayan page 8. At pang 1, 2, 3, 4th paragraph. Ayan, sa 4th paragraph. Ito pala, ayan. Itong parte na ho na ito. At 4:47 p.m. of February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. Ayan, mga kababayan. Wala rong boto ng plenaryo yung pagsumite ng impeachment complaint. Ngayon po mga kababayan, ito po ay mali. Kung papanoorin nyo ho yung mga vlogs ko nung nakaraan, ipinakita ko na po sa inyo na nagkamali po ang Korte Suprema dito. Kasi mga kababayan, nag-plenary vote sila. Ano ho yung plenary vote? Ang plenary vote po mga kababayan, yung magsasama-sama lahat ng kongresista at pagbobotohan nila kung ano mang measure ang gusto nilang pagbotohan. Yun ang plenary vote.
or resolution, measure or resolution or bills or what have you. So, pinagbobotohan ho yun in plenary. Ang sinabi po ng Korte Suprema, yung articles of impeachment daw ni Sara Duterte ay itinransmit, dinala sa Senado nang hindi pinagbobotohan ng mayorya. Meron pa silang footnote. Ayan, no? May footnote number pa sila. Ayan, no? 30. Puntaan ho natin yan dito. Ito ho yung 30. Ayan, no? Ito ho yung footnote. Yan, 30. Victoria Tulad, Senate formally receives articles of impeachment versus Sara Duterte from House. ABS-CBN News, February 5, 2025. Yun. Ngayon mga kababayan, hindi ko alam kung bakit bigla-biglang nagsalita ang ABS-CBN tungkol dito sa pagkakamali na to. Bakit? Kasi naglabas nga sila ng statement tungkol dyan. Ano ang kanilang sinabi? ABS-CBN respectfully clarifies that the articles cited in the Supreme Court decision on the impeachment of Vice President Sara Duterte did not state that the House of Representatives transmitted the articles of impeachment to the Senate without a plenary vote. Ayan na nga ba, mga kababayan? Ano pong sinabi ng ABS-CBN? Sabi niya, Mr. Supreme Court, justices, mga justices, ginagalang ho namin kayo. Pero, hindi ho namin sinabi na ang Kamara de Representante ay inaprubahan ng articles of impeachment nang hindi pinagbobotohan. Ay, may problema ka ngayon doon sa desisyon. Bakit? Kasi alam nyo mga kababayan, kung mali ang iyong facts, then mali ang desisyon. At paulit-ulit ko pong sinasabi, again, with all due respect sa ating Korte Suprema bilang isang estudyante ng pag-aabogasya, bihira ho magkamali sa facts ang Korte Suprema. It's a very rare thing. Bihira ho silang magkamali sa facts. Ano ho yung facts? Yung facts basically mga kababayan ay yung kwento, yung buong kwento ng isang kaso. From chapter 1 to chapter 50 or 60 or what have you, etc. Alam nyo mga kababayan, ito kwento ko lang, no? Para lang maintindihan nyo yung sinasabi ko. Every year po, every semester, kapag ako po nag-e-enroll sa law school, binibigyan ho kami ng mga assignment. Yung mga assignment po na yon, ang tawag po doon ay case digest. Sa case digest po, mga kababayan, ang gagawin namin mga estudyante ng pag-aabogasya ay babasahin namin ang napakaraming kaso. Napakarami po. At pagbabasahin ho namin yun, isasummarize ho namin basically, isusulat namin ulit. Oo. At aalamin namin kung ano yung facts, issue, decision, at doctrine. Oo. Aalamin ho namin yung facts, ano yung kwento, isasummarize namin yung kwento. Aalamin namin kung ano ba yung issue nung particular na kaso na yun. Ano yung naging desisyon ng Korte Suprema doon sa issues? At huling-huli, ano yung matututunan naming doktrina doon sa kaso? Oo, legal doctrine. Importante sa amin yun eh. Kailangan na matutunan yung legal doctrine kasi. So, yung facts po mga kababayan, mahahabang kwento po yan. Oo. May mga date yan. Very specific yan. May mga date, pangalan ng mga tao, kung saan nangyari ang kaso, yung krimen or what have you, kung saan detalye ng krimen or violation or damages or torts. Napaka-detalyado po niyan mga kababayan. Meron pa nga pong mga facts na, halimbawa sa 100 pages na kaso, kalahati nun, facts lang. Kalahati ho nun, yung kwento lamang. Napakahaba ho nun mga kababayan. At sa dinami-dami na ho nang nabasa ko kaso sa pag-aaral ko po ng abogasya, bihira ko pong makita na nagkakamali ang Korte Suprema sa kwento o sa facts. Lalo na sa mga material facts or yung mga parte ng kwento na makakaapekto doon sa desisyon.
Bihirang-bihira po mga kababayan. As in, I will even dare say na hindi po nagkakamali dapat or hindi po nagkakamali ang Korte Suprema pagdating sa facts. Pero dito po sa impeachment trial o sa impeachment case ni Sara Duterte, ang dami po nilang pagkakamali. Tulad po ng sinabi ni Tito Sen na nagkamali sila sa pagkaintindi ng adjournment sine Die at yung adjournment for recess. Tapos meron pang isa na sinabi na hindi raw pinagbotohan kung yung pag-archive or hindi raw inaktohan yung 3 articles of impeachment na nauna, therefore they were deemed dismissed. Pero in reality, pinagbotohan ho yun sa Kamara de Representante, also in plenary, at pinagdesisyon po na i-archive. Parang nangyari ngayon dito sa articles of impeachment sa Senado. I-archive. Oo, ganun ang nangyari. Oo. Ito ho, isa pa ho ito sa maraming errors ng Supreme Court sa kanilang facts. Sinabi po ng Korte Suprema, pinakita ko naman ho sa inyo, ito ho yung decision. Ayan ho. At 4:47 p.m. February 5, 2025, House Secretary Velasco transmitted the articles of impeachment to the Senate even without a plenary vote. O, wala rong plenary vote mga kababayan. Pero mga kababayan, kinontra ng ABS-CBN. Kasi sa kanila kinuha yung report eh. Kinontra ng ABS-CBN yung parte na yun ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi raw nila sinabi na hindi nagboto sa plenaryo. Wala raw silang binabanggit na ganun. Naglagay pa sila ng link. Ayun may link. Ang sabi, the article states that more than 200 members of the House of Representatives on Wednesday signed an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte after more than a month of seeming inaction on complaints filed against her by members of civil society. Yun. At the House plenary session, ayan, nakasulat po. Nakasulat to. At the House plenary session on Wednesday, February 5, 2025, 215 of 306 House members supported a fresh complaint against Duterte whose spending of confidential funds has come under scrutiny. Mga kababayan, chinek ko po yung link. Ito ho yung link na yan. Ito ho yung actual news. Oo, ayan o. February 5, 2025, updated February 6, 2025. Ngayon mga kababayan, ganito. Sigurado ako may mga DDMs na magsasabi, ay hindi, binago lang yan ng ABS-CBN para may pangkontra sila, para pero silang pangsagot, bla 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 bla. Alam nyo mga kababayan, kapag po kayo humahawak ng website, nagawa ko na kasi yan pag humahawak ko kayo ng website, kapag meron kayong ina-update o may mga binabago kayo sa mga artikulo, lumalabas ho ito. Matik hong lumalabas ito. Hindi mo ho kontrolado iyan. Oo. Automatic ho yung nalabas. Updated February 6, 2025. So mga kababayan, dito makikita natin na hindi ito ginalaw ng ABS-CBN simula nung una ito nalathala at na-update nung February 6, 2025. Okay. Tingnan ngayon natin kung tama yung reporting ng ABS-CBN. More than 200 members. Okay. So far. Ayan. Tama. Agree. Tama naman yung nakasulat. At the House plenary session. Ayan so nakasulat. Kitang-kita guys. Kitang-kita. Ayan nakasulat At the House plenary session. Bakit sinabi ng Korte Suprema na hindi raw nag-plenary vote? Oh no! Oh no! May problema mga kababayan. Kasi ang buong assumption po, umiikot po kasi itong kaso na ito sa hindi raw pag-akto ng Kamara de Representante sa naunang 3 impeachment complaints. Inupuan lang daw kasi ng Kamara de Representante at hindi raw inaktuhan. Kaya nga nakasulat yan dyan
Hindi raw inaktuhan without a plenary vote. Kaso mo mga kababayan, doon sa balita na kanilang pinaggamitan, ayan, Victoria Tulad. Ito ba yun? Tignan natin kung si Victoria Tulad ang sumulat nito. Sino sumulat? Okay, saan na ba? Ay, hindi pala sa taas yun nakasulat. Wait. Ay, wala din sa taas. Asan kaya? Saan kaya na nilalagay? Baka sa ilalim. Hindi, ito na. Baka siya na yung nag-edit, si Vivian Gulia. Or baka ibang to? Baka ibang article. Complaints filed in 2024. Okay. Mukhang ibang article to hindi. Excuse me, inedit na siya, inedit. Ang lumabas na yung sa second update. Kaya nag-iba yung author. Pero yung unang sumulat nito, si Victoria Tulad, tapos dahil in-update, February 6, 2025, yung huli na, yung ibang pangalan na ang lumabas. Anyway, nonetheless, kung mali rin yung kung mali rin yung art, yung sumulat, ito, saan ang galing itong kanilang saan ang galing tong isang link na ito? But anyway, tama ba yung link? Okay. Tama naman yung link, 1551. Okay, and anyway, at any rate, mga kababayan, ganun pa rin naman yung resulta. May mali po sa sa pagkakaintindi ng balita. And mga kababayan, ito pa nga ho, mga kababayan. Kasi, makikita dito sa desisyon na to, na may kopya ang Korte Suprema ng aktual na journal. Yung journal, mga kababayan, ito yung mga sinusulatan ng parang diary yan parang logbook. Ng lahat ng aksyon ng Kamara de Representante. Lahat doon nakasulat. Ano yung pinagbotohan, ilan ang bumoto, sino yung oo, sino yung hindi, etc. etc. Lahat yun nakasulat doon. Ngayon, mga kababayan, dito po sa desisyon ng Korte Suprema, makikita ho natin na meron silang kopya ng logbook. Meron silang kopya ng logbook. Journal number 36. Saan na ba yun? Ayan, ito. Yan. House Journal number 36. So, ibig sabihin, mga kababayan, kung meron silang House Journal number 36, dapat mababasa yan ng Korte Suprema na ang Kamara de Representante ay nagbotohan in plenary. Kasi alam nyo, mga kababayan, hindi lang si ABS-CBN ang nangyayari, ang nagsasabi nun. This is a plenary session. Ayan, kita nyo? Third regular session, February 5, 2025, House of Representatives. Ayan. So, mga kababayan, mali ho yung sinabi ng Supreme Court. At lalabas ho yan sa House Journal number 36. Ang nakakapagtaka, mga kababayan, ang Korte Suprema ay umasa lamang sa balita ni ABS-CBN. Meron naman sila nung journal. 30. Balita ni ABS-CBN to, hindi raw nag-plenary vote. Feeling ko, mga kababayan, pero mga justices ng Korte Suprema to, imposible naman silang hindi maintindihan o ma-misinterpret ang ibig sabihin ng sinasabi na after more than a month of seeming inaction. Feeling ko diyan sila nagkamali, mga kababayan. Baka yan yung interpretation nila na akala nila ay hindi talaga inaksyonan kasi may nakasulat seeming inaction Pero hindi naman siguro ganun ka, mga kababayan, mga justices yan. Sanay sa basahan na ng ng mga artikulo yan. Sanay sa basahan ng mga napahabang kaso niyan, mga kababayan. So parang imposible naman na ma-misinterpret nila.
Pero mukhang in this case, na-misinterpret nga nila. Oo. Mukhang na-misinterpret nga nila, mga kababayan. Ito ho yung sinasabi ho natin na kaya ho may motion for reconsideration eh. Kaya ho may motion for reconsideration. At yung motion for reconsideration na yun, mga kababayan, ay humihingi ng clarity o humihingi ng paglilinaw doon sa mga parte na yun. Na kung saan sinasabi ng Korte Suprema na may mga maling ginawa ang Kamara de Representante pero taliwas sa katotohanan. Taliwas sa realidad. And again, with all due respect to the Supreme Court, I think at this point, dahil nga na-expose yung mga kamalian at yung mga hindi iginalang ng mga proseso, ng mga doktrina, legal doctrines for that matter, siguro mas maganda na maging humble ang ating gods of Padre Faura at itama ang kanilang desisyon. Ngayon, mga kababayan, hindi ako umaasa ng 100% change. Baka magre-revise lang sila ng ibang, baka sabihin nila, be that as it may, kahit na mali ang pagkaka-interpret namin, hindi pa rin magbabago ang aming pananaw, hindi pa rin magbabago ang aming paningin. It can happen, but it will also set a very bad precedent, number one, sa impeachment cases. Pangalawa, hindi ho makakatulong ho yun sa imahe ng Korte Suprema. Dahil ang kumakalat pong chismis ay nabayaran daw kasi sila. At hindi ho ako naniniwala doon. Gusto kong paniwalaan na ang ating mga justices ay nagiging totoo sa kanilang tungkulin bilang justices. So sana ho, mga kababayan, sana ho, honest mistake lang talaga. Sana. Pero let's see. Abangan ho natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. But definitely, nasabon sila dito ng ABS-CBN. Nilaglag sila ng ABS-CBN, mga kababayan. So, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you sa ating susunod na Coast Guard Live. God bless and see you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?